Welcome back to my vlog. Isang magandang tanghali sa inyong lahat mula dito sa Lasak City. At ito na ang mga kontrobersiya sa katatapos lang ng Miss Universe 2025. Hindi nyo kinaya yung resulta, mga karag-karag? Di ko rin kinaya. At ito na nga ang mga latest na mga chikahan, chismisan, intriga galore na maisagot natin sa kontrobersiyang resulta sa Miss Universe 2025. Bakit nga ba nanalo si Fatima sa corona sa taon na to? Base sa mga kumakalat ngayon ng mga ebidensya, mga karag-karag, it's all about business. It's all about money. So, nung una, akala ko dahil doon sa kontrobersiyang pag-raise niya ng voice against Uncle sa isang insidente sa kanilang pa-pre event sa Miss Universe 2025, but no. Hindi yun ang dahilan. Dahil pala, mga karag-karag, may kontrata palang business between sa father ni Inday Fatima at ni Paring Raul. It's worth 7 million pesos. Mexican money nila yan. So yung involvement daw pala dito is yung negosyong maging kasosyo si Paring Raul. Kaya pala walang paki ang Mexico sa botohan sa Miss Universe 2025 dahil secure na talaga yung yung pagkapanalo ni Inday Fatima. So kaya maraming galit na mga beauty pageant lovers, maskin yung mga andun sa venue sa Miss Universe 2025 sa kaya na kung saan grabe yung book na natanggap ng Team Mexico paglabas nila sa venue. Dahil hindi talaga deserve ni Fatima. Nagpa-contest pa sila. Nagpa-Q&A pa sila. Nag-effort pa sila. Kung meron na palang nakasilyadong winner sa Miss Universe 2025, sana binigay na lang kay Inday Fatima yung corona. Na, kawawa, hindi tayo nainis dahil hindi tayo nanalo sa corona. Hindi tayo nanggigigil dahil hindi nasungkit ni Atisa manalo yung corona. Naawa ako sa mga ibang kandidata na deserve sana sa spot ni Inday Fatima. Kaso dahil sa kontrata ng father ni Inday Fatima at ni Paring Raul, diba? Justice para doon sa mga kandidatang deserve sa placement, deserve sa corona. Tayo pasa. So, yun yung magiging reaction ko, mga karag-karag. Walay, lantaran eh. Grabing lantaran, diba? Yung tinatawag na talagang cooking show. Ito talaga yung resulta sa Miss Universe na masasabi nating cooking show na wala kang masabi kundi silyado. Hindi siya masyadong halata. Halata talaga. Dahil kinuronahan nila si Mexico. At kahit hindi niya deserve ang corona, but look what happened. Diba? Masyadong gamahan si Paring Raul. Nakakahiya siya, ha? In the first place, nakakahiya ang Miss Universe organization. Doon sa mga bansa na na walang ibang hangad na makapasok na sa placement dahil patas na lumaban. But look what they did. Diba? Grabe. Grabing kabastusan ito sa mga ibang kandidata. Yung lang nila dito is pinanalo nila si Miss Universe Mexico because of how she react sa nangyaring insidente with Nawat to raise sa pag-voice. Ganun yung atake. But ang buong sirkulasyon ng istorya is about business, yung lalong nakakahiya. Kasi alam natin na si Ivory Coast talaga deserve sa corona. Venezuela deserve sa corona, Thailand deserve sa corona, Philippines deserve sa corona. Yung placement parang nabaliktad yung resulta. Yun yung speechless tayong lahat, di ba? Parang, ano yun? Kawawa kasi yung mga kandidatang ginamit ng organisasyon. Kawawa yung mga kandidatang nag-raise, nagbuhos ng kayamanan sa pagboto. Tapos yung resulta, mikos-mikosin lang, di ba? Well, sanay na tayo sa mikos-mikos. Pero yung lantaran, yun yung nakakagigil. Hindi para sa pambato natin, pero doon sa mga kandidatang winalang hiya yung resulta sa Miss Universe 2025. Hindi ko alam, mga karag-karag, kung ano yung magiging reaction nyo. Isa rin din kayo sa naniniwala na base sa mga nakumakalat ngayon na mga, proof na may kontratang negosyong nilalakad
ang father ni Fatima at si paring Raul. Kaya siya nanalo sa corona. She's a fake winner. She's beautiful but not so pretty. She didn't perform very well in the Miss Universe competition. She answered like floating in the air, like even me, I'm not good in English, but what is that answer? Shit. And she just used uncle to gain popularity in the Miss Universe competition. So they make Nawat as a villain and they are the hero. She's like a hero that raising her voice in the Miss Universe history. What a shit.